Sa pong magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Hello. Isang magalang na umaga po sa ating lahat, lalo't lugit sa ating mamamayan ng bayan ng Tagkawayan. Isang magandang umaga. Ang ating pagpupulong sa isang panalangin. Ama sa langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihingi para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo po magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punuan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng aming mga desisyon na maaring makaapekto sa mamamayan, maipakita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihan, mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalaala sa amin na ang aming lahat na ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at sa kawalalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. To the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, as a thread of pathways of local legislation. By my mighty God, may my heart shall be true to my constituent and the Filipino people. Marami pong salamat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po, kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan at ang tagapangulo ng Sangguniang Bayan at sa lahat po ng mga konsehalis ng bayan ng Tagkawayan. Ang CP po ng katatikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Agosto 27, 2024 sa SB Session Hall ay naipadala na po ng ating pansamantalang kalihim sa lahat po ng mga konsehalis ng bayan. Kung kaya po ito ay hinihiling ko na kay kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na.
Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po na atin na pong pagtibayin ng ating nakaraang katitikan. Kalingan para pagtibayin ang ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ni Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay ang ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po. Ang ating pong nakahanay pong agenda ay ito pong pag-aaproba ng SK Barangay Supplemental Budget ng Barangay Katimo na nagkakahalaga ng 1,035,000. At yung pong docket number 7 ng barangay case ng Kasispalan between Amalia A. Bartolome versus Kapitan Jenny P. Mendoza. Natanggap po na po ang sumpang salaysay bilang sagot doon po sa akusasyon sa ating ginagalang na Kapitan Jenny P. Mendoza. Meron din po ditong liham. Hayaan niyo pong basahin ko. The Honorable Members of Sangguniang Bayan, Municipality of Tagkawayan, through Honorable Danilo L. Liwanag, Vice Mayor, greetings. Dear Honorable Ladies and Gentlemen, this is to respectfully request from your good office a consideration with regards for the application of a reclassification from the agricultural to memorial garden, a parcel of land located at Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon with transfer certificate title number T-339008 with PSD 04-092864 registered under the name of Jose Alano et al. And consisting an area of 30,000 square meters more or less. This is intended to cater present or future need of a memorial garden due to a growing population of Tagkawayan, Quezon, and also to enable to contribute to the economic growth of the by generating job opportunities to the constituents of the above-mentioned municipality. Attached herein are the copies of pertinent documents for your ready reference, hoping for your appropriate and favorable action on this matter. Very respectfully yours, signed, Juan Alejandro M. Makasait, Legal Representative. Yun lamang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po sa ating ginagalang at minamahal na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, Secretary Bong, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Kahilingan po na mapagtibay ang Supplemental Budget number 1 ng Barangay Katimo, Sangguniang Kabataan, na ito po ay dumaan sa masusing pagsusuri at pagpapatibay ng tanggapan ng budget officer, at ganun din po, dumaan na din po ito sa review ng komitiba ng Sangguniang Bayan, kung kaya po't hinihiling ko na mapagtibay ang Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Katimo na nagkakahalaga ng 1,035,000 pesos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Katimo, Supplemental Budget number 1 ay pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Konsehal Choi Eliasar. Magandang umaga po. Nagpapasok po ng isang Provincial Resolution number 2024-209, a resolution enjoining all component local government units of Quezon Province to organize a local technical support group for the creation of the local chapters of the Philippine Chambers of Commerce and Industry, Quezon Province, Incorporated. Resolution for our provincial resolution.
seconded by Konsehal Bomel De Vero. Meron po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joy Eliazar. Nagpapasok po ng isang resolusyon, kapasyahang magalang na humihiling sa kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, punong bayan ng Tagkawyang, Quezon, na namaglaan ng pondo para sa pagbibigay ng pabuya sa mga taong nagbibigay ng impormasyon sa mga taong lumalabag sa kautosang pambayan. Resolution po para sa ating punong bayan para sa pagbibigay pabuya sa mga nagbibigay ng impormasyon, paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Good morning po, Mr. Chair. Tanong lang po, ano po ba yung mga impormasyon na dapat ipaabot sa ating pamahalaan regarding po kaya sa anong mga aspeto? Ang mga ibibigay nilang impormasyon, ito po ay yung mga na-approve na ordinansa po natin ng ating mga batas. So yun po ang kanilang kunyari, makikita nila, makukuhanan nila, mabibidyoan nila, mapipicturean nila sa modernong panahon. Ito po. Mr. Chair, kagaya po ba nung pagtatapon ng basura, pag napicturean po at nabigyan ng Opo. Then kagaya ho ng mga papaano ho kaya sa aso? Opo, ganun din naman po. Then magkano po kaya ang saklaw nung ibibigay na pabuya? Opo. Para at least alam po din ng ating mga kababayan. Tama po. Ito po ay ready pa lang naman po. Nagre-resolution pa lang tayo para malaanan at makuha ng pondo galing po sa pondo ni Mayor. Tapos tayo po ay maggagawa po ng isang ordinansa na insentibo para sa mga makakapag sumbong o makakapag ng mga video o nakuha na nila. Ito pong resolution na ito na ngayon ay pauna lamang po. So, tapos pauna gagawa po pa lang. ng ordinansa, tapos tsaka po natin mariripaso po lahat po yan. So, ibig sabihin ho, lahat ng mga batas na naipasa ng sanggunian, yun po ang saklaw ng mga pabuyang mangyayari. Opo, bali nahiling pa lamang na mabigyan ng insentibo mula doon sa penalties. Okay. So, Mr. Chair, yun lang po muna at least maliwanag na ito yung resolution pa. So, sa ordinansa, so doon na lang siguro natin na himay-himayin yung mga karagdagang mga impormasyon. Ano po? Tama. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Motion para sa ating minamahal na punong bayan para sa nasabing resolusyon. Matapos mapaglinaw ng ating kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay, mayroon po bang pangalawa? Pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Joy Eliazar para sa ating punong bayan sa nasabing pabuya ay atin na pong pinagtitibay. Galang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, meron tayong mga nakausap na ilang barangay officials regarding po ito sa mga eskwelahan na nagkakaroon ng bullying sa bawat paaralan. Ano po? Kung kaya ako po ay magpapasok ng isang resolution, resolution adopting the Anti-Bullying Act of 2013, Republic Act 10627, an act requiring all elementary
and secondary schools to adopt policies to prevent and address the acts of bullying in their institution. Resolution for adoption of anti-bullying ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomil de Vero. Meron po bang pagtutol, paglilinaw? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po sa aking mga kasamahan. Good morning po, Sec. Good morning po sa lahat po ng mga ating kababayan. Ako po ay nagpapasok na isang kapasyang magalang na humiling sa ating punong bayan, Honorable Mayor Luis Oscar T. Elazar, na mapaglaanan po ng pondo o maisama po sa ating annual investment plan ang pagpapasimento po ng kalsada po sa Purok 1 ng Barangay Aldabok na humigit kumulang po ay 100 meters po sa pagitan po ng Pabor Residence besides po ng dating pwesto ng lugar ng STL ng San Marco Street, Barangay Aldabok. Sapagkat sa kadahilanan po na kahit po palagi na lang po itong tinatambakan ng barangay, sa dami po ng sasakyang dumaraan, ay hindi din po maiwasan na patuloy na umangat ang mga lubak-lubak na lugar sa bahaging ito. Sapagkat pag malakas po ang ulan, ay hindi rin po maiwasan na napupuno ng tubig ang mga lugar na nabanggit na minsan po ay hindi din maiwasan ang aksidente. Sapagkat sa kadahilanan po na maliit naman po ang pondo ng barangay, kahit hindi po ito madagdagan ng sapat na halaga para po may saayos ang nasabing lugar. Resolusyon para sa ating punong bayan para sa Barangay Aldabok. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Si Ma'am Angelica yung kanina pala. Sa Munhay. Patong-patong. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo. Sa darating pong December 18 hanggang 20, ang ating pong Tagkayan Central Elementary School ay makikilahok at kakatawanin ng ating bansa sa isang international band competition. Kung kaya ako po ay nag-aakda ng isang kapasyahan na magalang na humihiling sa butihing Senador JB Ejercito ng tulong at suporta sa ating pong Tagkayan Central Elementary School na siya nga pong kakatawan sa ating bansang Pilipinas para sa darating na International Band Competition sa December 18 to 20 sa Thailand. Sapagkat nagpamalas po ang ating Tagkayan Central Elementary School ng galing at talento sa mga nauna at nagdaang kompetisyon, sapagkat makakatulong po ang darating na kompetisyon na ito para mas lalong mapaghubog pa ang kanilang talento, kung saan ang suporta ng ating pong mga senador ay magbibigay ng makabuluhang importansya at makakapagbigay inspirasyon sa ating mga estudyante. Resolution po para sa kagalang-galang na Senador JB Ejercito para sa ating Tagkayan Central Band na pupunta sa Thailand ay pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan. Salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Isa pa ho, same resolution po pero addressing naman the good office of Senator Jinggoy Estrada. Ganon din po para sa ating kagalang-galang Senador Jinggoy Estrada. Maraming salamat po, Mr. Chair. For third and final reading po ng ordinance na nagdaan na po sa public hearing, babanggitin ko lang po ulit, an ordinance requiring all major establishment to post in a conspicuous place
The printed poster of discounts and benefits for all senior citizens and persons with disability, and to have in their possession a copy of RA 9994 and RA 10754 as part of the strengthening and implementing provisions of the Expanded Senior Citizens Act of 2010 and an act expanding the benefits and privileges of persons with disability Act of 2015. In short po, ito po yung ating tinatawag na poster ordinance for PWD and senior citizen. Third and final reading ng poster ng ating sa senior citizen sa ating mga establishment. Mayroon po bang paglilinaw pa? Pagdadagdag? Pagbabago? Kung wala po, ay minumungkahi po ng kagalang-galang Consel Port sa Lumbides ang pag-aaproba. Sino po ang pumapangalwa? So, ang pag-aaproba po ng nasabing ordinansa ay atin na pong pinagtitibay ng walang pagtutol. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo at maraming salamat po mga kasamahan. Kung wala na po tayong kagalang-galang na tagapangulo, meron pa daw po. Consport, Vice, yung pong ano? Sige. 5 minutes recess. Tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Napahina naman masyado. Hindi, malinaw na kuya. Malinaw na. Nakatutok kasi din. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ito po ay in connection din po ito dun sa resolution ni Consa Port sa Lumbides na humihingi ng support sa ating dalawang magiting na senador. Ako naman po ay humihiling ng isang resolution din ng financial assistance para ho sa ating butihing senador, Senator Bongo, para ho din sa mga kasamahan nating mga sa Dramenlar na mag-represent sa actually hindi lang ho ng Tagkawayan eh. They are representing the Philippines eh. So, yun po ang pinakang hiling natin sa minamahal na senador na mabigyan ng financial support po, Mr. Chair. Resolution po sa ating kagalang-galang Senador Bongo para sa drum and lyre band ng Tagkawayan. Pinangaluhan po ng lahat ng sangguniang bayan na walang pagtutol. Mr. Chair, isa pa po. Same resolution po na financial assistance para na-address naman po sa Philippine Sports Commission Chairman, kay Chairman Mr. Richard Bachman. Same resolution, address po sa ating Philippine Sports Commission na nasabing
Drum and Lyre Band. Pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, paglilinaw po sa naunang resolusyon. Dahil ako rin po ay nagresolusyon nung una sa dalawang senador na sa tingin ko po ay malalapitan at ganoon din po ang ating konsehal Botok magpantay. Ano po? Pero siguro po mas maganda na lahat na nga naman po ng senador ay bigyan ho natin ng resolusyon. Ano po? Kung sino yung mga nakaupong senador. Mas mabuti pa. Ay di kung baka may iba pa pong gusto mag-sponsor ng ano po, Cons? Pwede po mag-sponsor ang ating mga kasamahan ng tig-iisa o tigdadalawa pa dahil marami naman po ang senador para the more the merrier po ano. At para pagpunta ho natin doon paglapit ng tulong ay lahat ho sila ay ating malalapitan. So sa ating pong butihing secretary ay di gawaan na lang po ng kanya-kanyang resolusyon ng ating bawat konsehal. And then siguro advice na rin lang dahil gusto nating malahat na malapitan, pagpulungan nyo na rin sa committee para taos sa ating mga kababayan yung pagtulong ay puntahan na ng kagalang-galang ng Sangguniang Bayan members ang Senado para sa personal na pagbibigay at pag-aabot ng inyong resolusyon. Laki pa na lang ito ng budget sa ating mga kagalang-galang ng konsel. Halimbawa tulad sa ban, magpa-confirm kayo ng isang pagbisita sa Senate House. Malaman ko lang yung pitsa para makadaan na rin tayo sa Kapitolyo para pagbalik. Kasi malaki-laking halaga din naman ang kailangan ng ating mag-aaral at ng mga magulang. Total, lalahatin na rin naman natin yung kung sino ang may positibong pagtugon. Lahat naman yan ay tutulong, baka lang hindi makalaki. Di para personal, magandang iniaabot sa inyo ng personal. Planuhin nyo na lang kung kailan. Ana? Ngayong October, ay matarget nyo na bago after filing siguro. Kagalang-galang konsehal Port Salumbides. Pagkilala po muna sa ating kagalang-galang konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Pahabol lamang po, kung pwede pa, 2 resolution lang po ito. Kahapon po kasi, habang binabaybay ko yung highway natin dito, papunta pong Manila, may muntika na pong maaksidente, kung kaya ako po ay nag-aakda na isang kapasyahang humihiling sa kawani po ng DPWH na mabigyan po ng pansin ang parte ng kalsada sa nasasakupan ng Barangay Santa Cecilia. Dito po sa may parte bago dumating dun sa may auto shop nila Mendoza, meron po kasi dun bahagi na malaking butas, tsaka po malalim na din. Kung kaya kahapon po ay napansin ko, iniwasan noong isang tricycle. Nagkataon naman po may kasalubong na bus. Buti na lamang po ay hindi sila nag-collision. Kaya yun po ang aking resolution sa DPWH, Mr. Chair. Mungkahi po para sa DPWH sa 4th District ay pinangaluhan po ng kagalang-galang konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. With all due respect po, isa pa po, Mr. Chair. Ako po ay nag-aakda muli ng isang kapasyahang humihiling sa tanggapan po ng PNP sa pangunguna po ng ating malugod na hepe kay Sir Eric Vilus, na kung pwede po ay makapagbigay ng assistance sa ilang mga paaralan dito po sa Metro, lalo tigit po sa Tagkawayan National High School at Tagkawayan Elementary School, kung saan malalaking school po ito, at sa gayon ay mabantayan po at mabigyan ng pansin yung mga nag-overload na mga tricycle drivers. Thank you po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa ating PNP Tagkawayan para sa 2 eskwelahang nabanggit ay pinangaluhan po ng kagalang-galang konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo.
Ipapollow up ko lang po para po ma-schedule po natin yung ating pong magiging lakad sa Senado. Originally po kasi ay talagang may kausap na po ako na staff dati ng isang senador. Kaya na-schedule na po sana namin. Kausap ko po noon si Cons Botok. Talagang bala ko namin pasyalan. Pero mukha nga po mas maganda sana kung buong persa tayong makakapasyal mga sangguniang bayan. Ang nauna pong bigay na schedule po sa akin ng aking contact doon ay pwede po siya sa September 19. Actually, pwede naman na daw po tayong bumisita. Ay ninais ko lamang po na makasama siya sana. Pwede siya ay September 19. Kaya baka po pwedeng ma-schedule ng September 19 onwards. Basta ho'y wag na mag-October. Yun po, maraming salamat po. Panote na lang po, Mr. Secretary. At saka po yung ating pong administrative case ay pwede pong maki-schedule na po sa susunod na Lunes. Kung wala na pong... karagdagan lang po doon sa sinabi na ating kagalang-galang Konsyal for Chalombides doon po sa pagbisita sa Senado, makikisuyo na lang po na tayo ay naka-uniforme lahat para naman presentable ang bayan ng Tagkoyan kasi medyo malaki-laking halaga yung ating Samahan na rin nyo ng iba't ibang proyekto para just in case may maisubo tayo na mga panukala, mga mungkahi, mga resolusyon para isang lakad lang, hindi sayang. Okay. Tama po. Ilang senador ba pupuntahan? Siguro kung sinong available kasi Chuck, meron naman diyang hindi natin aabutan. Papakisuyo na lang sa mga chief of staff. Tsaka, at least, karagdagan po kagalang-galang na tagapangulo. Original ho ay yung malalapitan ko po ay 2. Ngayon nga po, total sabi nga po namin, nandun na tayo. Yun naman po ay magkakahanay ang opisina. Tama. Bilang ako po ay dating nag-OJT doon, pwede ho natin katukin yun isa't isa. Kung wala man ho yung senador, ay may tatanggap naman po sa ating mga staff. Pero sana ho ay mai-timing natin na meron silang opisina pasok nung araw na yon at malalaman ko man po yun sa aking contact, ay di maganda hong maabutan natin ang ating mga kagalang-galang na senador sa Senado. Malalaman nyo naman yun, yung office hours nila, saka yung kung may session, Opo. Okay. At kung wala na pong karagdagan, Mr. Chair, ay hinihiling ko na po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong sa araw na ito. Mungkahi po na pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.